Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin, viral na. Nagkabukingan sa Kongreso, Coco Pimentel, Binulgar, Cereza, Ontiveros, huli ang sabuatan, Romualdez, PBBM. Yan mga karibin natin ang ating aalamin. Mula po rito sa channel ni Banat Kapanig TV. Yan mga karibin natin sa description po. Ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Napaka-busy po ng House of Representatives, no? Lahat po ng uri ng machination, lahat po ng uri ng pamumulitika, lahat na iisip nila, no? Lalong-lalo na kung ang namumuno po sa pagsusulong ay etong kasalukuyang House of Representatives ay napakadelikado po ng pagbabago ng konstitusyon. Mabigat pa pala yung sinabi ni Pimentel, no, na ito daw pong pagdadagdag nila ng 450 billion na unprogrammed appropriation ay unconstitutional. Ko po yung source ko, si Coco Pimentel. Ayon po kay Coco Pimentel, 12.5 billion pesos ang dinagdag ninyong budget sa House of Representatives. Diyan po sa may bicameral. Nagtataka ko sa mga makabayan black. Yung 125 million antindi na reaction nyo. Yung 1.8, matindi pa rin reaction nyo. 12.5, bakit kayo tahimik? Pag sa inyo pala dinagdag, tahimik lang kayo. Pag ang House of Representatives ang makikinabang. Kasi nga po mga karibin natin, no, nakikinabang po yung Makabayan Black dito sa napakalaking budget na ito. Kasi sila mismo, di ba? Binabudgetan dyan eh. Kaya tahimik po ang mga ito. Wala na po silang diba? Kung magsasalita po sila at babatikusin po nila itong napakalaking budget na ito, malamang sa malamang hindi po sila mabigyan ng mga proyekto. So yan mga karibin natin, no? Ganyan po talaga ang buhay, no, mga karibin natin. Talagang masaklap po. Kasi isipin nyo yung binatikos po nila yung CIF, no? Yung budget ni Education Secretary Vice President Sara Duterte. Mga karibin natin, talagang dinurog nila si VP Sara dun sa budget na yon. Mga karibin natin, siniraan po talaga nila ng todo. Pero pagdating po rito mga karibin natin, no, sa napakalaking budget na ito ng ating gobyerno, walang imik itong mga Makabayan Black at itong mga iba pang diba? Napakarami po na nagsalita noong CIF ni VP Sara. Ito ngayon mga karibin natin dun sa mga nagbumatikos, no? Kayo nga po, magpaliwanag nga po kayo patungkol po rito sa napakalaking budget na ito ng Kongreso, mga karibin natin. Nako, mukhang tama po si Sir Badong Aratilis, mga karibin natin, no? Talagang pinupolitika lang nila ang mga Duterte sa panahon ngayon, mga karibin natin. Alam naman po natin talaga kung ano po ang rason nito, diba? Ito ay opinion lang po, baka lang po mayroong isa dyan, mga karibin natin, na nangangarap mag-ambisyon na maging presidente at ngayon pa lang po ay nag-prepare na para po sa kanyang kandidatura pagdating ng 2028, mga karibin natin. Nako, napakaaga pa po niyan, pero diba? Sabi nga nila, hindi mo naman pwedeng paghandaan kung kailan nandyan na. Kaya ngayon pa lang siguro mga karibin natin, todo na po sila sa paninira dito kaya sa mga Duterte, mga karibin natin. Tahimik lang kayo. Ito po, sinabi pa po ni Coco Pimentel, nagdagdag pa ng 450 billion na anong tawag niya dyan? Tinawag niya yan na unconstitutional. Yan po sa politiko po. Ngayon po nasa Twitter, politiko, sinabi ni Pimentel. May source Baka magtanong kayo kung sino source.
Alam po ninyo, ang lalaki po ng pera na to. Yung sa 450, kasama po yata yung Senate doon. Yung 12.5, yun po yung sa HOR lang. Para lang po tayo makatiyak, mahirap na. Maiinit tong mga to eh. Para lang po tayo makatiyak, yung sinabi mismo ni Pimentel. Yung wordings, mahirap na, di ba? Kinakailangan i-quote natin verbatim kung ano po nakalagay dito. Ayun po, 500 billion tongpat, sabi po ng politiko, unconstitutional ayon kay Senator Coco Pimentel ang lumubong unprogrammed appropriations sa 2024 national budget na niretepkahan ng Kongreso mula daw sa higit 200 billion na OP proposal ay naging 700 billion ng mga kongresista. Ito po ay ayon sa politiko. Dito po makikita yan sa Twitter at nagsasalita po si Senator Coco Pimentel. Okay, ang question ko lang po, Senator Coco Pimentel, kasi wala kami ideya eh. Ang bigat sa amin nung ang daming kumwestiyon ng 125. Ngayon parang ikaw lang yung kumu-question magkano halagang pinag-uusapan natin? 700 billion. No? Kinakailangan po itong ipaliwanag ninyo. Kasama ka, Coco Pimentel. Kasi sabi mo, Siyan po mga karibin natin, no? Para po kay Senator Res Hontiveros, mga karibin natin, na isa po talaga sa, di ba? Bumatikos doon sa 125 million na budget ni BP Sara, no? Talagang mapapaghalataan ka po dyan pag hindi ka po nagsalita dito, di ba? Sa napakalaking budget na ito, masasabi nating mayroong sa buwatan, mga karibin natin, di ba? Na nangyayari kapag hindi magsalita ito si Res Hontiveros kasi di ba? Ano siya, talagang kritiko po siya about sa mga budget na yan, mga karibin natin, no? Ngayon, Madam Risa Hontiveros, ito po, napakalaki pong ano nito, budget, bakit hindi po kayo magsalita? Pati, di ba? Batikusin nyo rin ito para at least, di ba, masabi ng taong bayan na patas po kayo, transparent kayo. unconstitutional. Kung unconstitutional po yan, labag po sa konstitusyon. Wala nga ang akusasyon eh. Wala nga pong akusasyon kay Sara Duterte na unconstitutional yung 125 eh. Ang tinatanong, milyon lang ang tinatanong lang po sa kanya, saan mo ginamit? Pero ang laki pong usapin. Bakit po parang tahimik ang lahat dito? Hindi ko po alam to. Binabasa ko lang. No? Wala po ko ideya kung paano tong mga proseso na nila na unprogram, yung mga sinasabing unprogram appropriation. Nagbabasa lang tayo. Ayan, no? Binabasa lang po natin sa Twitter. Okay. Kaya nahihiwagaan din kami. Ako, hindi sapat sa akin na binubulgar mo, Coco Pimentel. Kung talagang yan ay unconstitutional, kayo ay abogado, kayo ay senador, dapat po, hindi lang po, baka kasi sinasabi mo lang din yan. Baka namumulitika ka lang din, pero hindi po eh. Hindi mo sasabihin sa press yan. Di po ba? Ang problema, bakit po hanggang press lang? Nag-e-expect po kami sa inyo, binoto po namin kayo ng, kahit hindi ko kita binoto ng personal, yung ibang tao, kaya ka nanalo, para po pag may nalaman kayong unconstitutional, itatama nyo sana. Bakit hindi kaya nyo na itama? Tama po, no, mga karibin natin. Kailangan tayuan po ito ni Senator Coco Pimentel, mga karibin natin. Kasi alam naman po natin, kapag ito ay wala pong wala pong nag-push, di ba? Na ibulgar talaga ito at imbestigahan, mga karibin natin. Wala pong mag-iimbestiga, wala pong magkukusa dyan. Kasi isipin nyo, mga karibin natin, yung gumagawa ng mga batas, at itong pondo po ito ay mapupunta sa kanila, mga karibin natin. Ngayon, sino ang ina-expect natin na magsalita? Kung sila mismo, di ba? Yung gagamit ng perang yun, di ba? Walang magsasalita dyan sa Kongreso, mga karibin natin, sapagkat sila po ang nakikinabang sa kaban ng ating bayan, mga karibyo. Di ba? Kaya kailangan, kung meron mang isang magsalita dyan, tayuan nyo na po, panindigan nyo kung sino man kayo. Senator Coco Pimentel, kung ikaw man yan, di ba? Tayuan mo po yan, no? Panindigan mo para at least maano ng taong bayan na malaman ng taong bayan kung ano ba talaga, saan ba talaga yung mga pondo yan, nasaan ba yan, nandyan pa ba yan?
Baka wala na yan dyan, di ba? Oh. Yun lang po di ba mga kaibigan? Kasi yung mga congressman, nako, hindi po tayo mag-aano dyan, hindi po tayo makakakuha talaga ng suporta dyan sa kanila about dito sa mga budget na to. Ha? Isipin mo mga karibin natin, nagtatanong ka lang, si Ka-Eric nga lang, nagtatanong lang, pinakulong about sa budget. Oh. Kailangan meron talagang mas mataas sa kanila, 'di ba? Na magtanong kung kumusta yung mga budget na 'yan, 'di ba? Tatanong lang po ako. Ito po, maliwanag na katanungan to. Kasi hindi po kami nagtatanong para gusto po naming maliwanagan. Kung totoo na ang constitutional yan, bakit hindi po pinag-uusapan sa Senado o sa Kongreso? Bakit tahimik po yung Makabayan Black? Kasi Makabayan Black ang ingay. Bakit tahimik dito si Risa Ontiveros? No? Hindi po namin alam yung paano Pangkaraniwang mamamayan lang kami, sinabihan nyo. Kayo nagsabi, ikaw Coco Pimentel. Sana, wag po nating basta hayaan na lang na meron palang ang constitutional na nagaganap. Kasi ang daming reklamo kay Sara Duterte, 3 po ang inihain na reklamo sa Supreme Court sa halagang 125 million. Ito po, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. At nagsabi, hindi nyo lang po kina-question kung saan napunta o bakit nangyari. Ang sinasabi nyo, ang constitutional. Dahil mga karibin natin, siguro ko naman po meron pong ebidensya itong si Senator Coco Pimentel kung basihan kung bakit niya yun nasabi, no, na unprogram, di ba, mga funds, di ba? So, kung unconstitutional po yan at alam nyo naman at meron po kayong kakayahan, di ba, na ipakita sa taong bayan, di ba, na ganyan pala yan, may mga kabulastugang nagaganap. So, push nyo na po. Wag nyo po kaming pasaringan ng ganyan lang, di ba? Wag nyo pong bitinin yung taong bayan, di ba? Kasi, di ba, magsasabi ka ng ganyan, ilalabas mo. Tapos hanggang salita lang, walang patutunguhan. So yan, mga karibin natin, ngayon po, at least alam po ng taong bayan na may problema talaga. Ngayon, ang hinahanap po natin ay solusyon. So what kung mayroong ganyan? Diba? Kailangan po talagang umaksyon po kung sino man. Ikaw nang nakapagsimula, Senator Coco Pimentel, sana naman po, tapusin nyo yan, diba? Maglabas po kayo ng mga ebidensya na talagang unconstitutional yan, para mapag-usapan, no? Diyan sa inyo, sa Senado at maging sa lower house, mga ka-review. Para, di ba? Maramdaman ng taong bayan na talagang nagtatrabaho po talaga kayo para sa sambayan ng Pilipino. Yan, no? Mga ka-review natin. So, dyan Senator Risa Ontiveros, kumusta? Yung pagiging pambabatikos mo sa mga budget, eto. So, suportahan ka talaga namin kapag binatikos mo to, di ba? Suportado ka. Diyan lang. Suportado ka ng taong bayan kapag tinira mo yan, di ba? Senator Risa Ontiveros. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, ay comment lang po sa baba para alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, right? Right, mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Maraming salamat po.